Good morning makahardot. Welcome sa aking channel. Good weekend po, araw ng Friday ngayon. At kumusta po kayong lahat? At dito po tayo sa trabaho. Overtime po ito. At ang napakikita ko sa inyong video ay doon sa itaas. At yun nga makahardot, nalatagan na ng plywood itong ating flooring dito sa first floor. Ayan, at kung makita ninyo, hinuhusay na nila at kinokompleto yung mga gilid para mag-umpisa na ng bakal. Ayan po ang ating bubuhusan next last week of this first week of the month na darating. Ayan guys, tingnan niyo at mag-uumpisa na sila. Naka-layout na ang mga kanilang mga electrical, andun sila, maglalagay na ng bakal yan mamaya. At siyempre yung ating deposit slab nandiyan na rin, at yung kailangan niya, nakachip yung mga kulom, ganyan ang magandang pag-i-splice yan, nakatapat sang kulom level, hindi pwedeng nakausbong yan. At dito nga mga kalot, meron tayong elevator pit dito. Ayan ang elevator shaft natin, ayan, sabay na rin yan. At pupormahan pagkatapos ng slab, pupormahan yung elevator na yan. Ngayon ang ating focus ay dito sa stair natin. Ayan ang stair. At ito nga mga kahardot, yan pong area niya ng ating staircase area. Yan ay mayroong inihintay tayo dyan. At dito naman sa gawing itaas, kung mapapansin ninyo, ang ating mga tao ay abala dahil may kanya-kanya silang trabaho. At dito nga makikita nyo rin yung mga pipe sleeve na yan, abang po yan para sa ating plumbing, yung mga nakabang na pipe na yan. At dito nga kailangan nating linisin itong ating forma na ito bago po tayo maglagay ng bakal. Dapat malinis yan lahat ng mga ilalim na yan, dahil pag nagkonkrito tayo, tsak, hindi magandang result yan kung yan ay madumi. At ito nga ang ating extended slab guys, mayroon tayong 20 cm na extended slab dyan. Yan ang tawag po dyan sa naka-overlap na yan, ay extended slab. Nakikita nyo sa mga building mayroong nakalap. Ayan, kung tawagin natin dyan, dyan po papatong ang ating kung ano mga finishing ng bintana. At siyempre talagang linising mabuti bago tayo maglagay ng bakal, dahil mahirapan po tayong maglagay ng bakal dyan, maglinis dyan kung mauna ang bakal. Kaya dapat mag-random cleaning muna tayo. Yan, tulad kung makita nyo, ang taong ito ay nagwawalis para malis ang mga dumi-duming na mahirap nang tanggalin kung tayo ay may bakal na yan guys. At tuloy po tayo sa ating panonood dito sa ating preparation para sa ating flooring. 4 moments later. At ito nga mga karot, kita nyo naman, nagtaas na tayo ng bakal dito. Yan pong bakal na yan ay parte na ng gagawin natin para sa ating biga. Pero bago po natin lagyan ng ating slab, siyempre unahin po na natin itong ating beam na yan. At nandito na rin ang mga stirrup, nakataas na rin dito para madali nilang buuin ang ating beam. At itong ating depressed slab, siyempre yan po ay unahin. At makikita nyo yung mga kulom natin ay sinisil natin dyan. At paghahanda natin, unahin muna ang mga depressed slab, kasi mahihirapan po tayo maglagay ng slab reinforcement kung hindi natin unahin yung mga nakadepress na ating mga floor slab. Ayan po, at dito nga sa mga gilid nito nakalagay na yung mga pipe embedded para naman yan sa plumbing. Nakaabang na rin ang mga sleeve nila para hindi na sila mahirapan kung mayroon ng bakal. At yan po guys, kita nyo itong gilid na ito ay uumpisahan nila, lagyan nila ng beam yan. Dito sila mag-uumpisa niyan para naman At ito nga mga karot, kita nyo naman ang depress or drop slab natin ay nilagyan na nila ng bottom bars. Ayan, at malalwan na po natin mailalatag yan. Basta't nakumplito po natin yung na bakal sa ating drop slab, ayan, ay itutuloy na po natin ang bakal dito sa ating flooring na ito. Yan po ang mga mahalagang inuuna natin dyan, ang beam at ang mga bakal sa palibot ng opening. Inuuna po natin yan bago po tayo maglagay ng mga reinforced bar dito sa ating bubuhusan na sahig. Yan po ang isang technique dyan. Kaya
inuuna yan para mas maalwan ang kanilang pagkakabit, kasi kung uunahin mo yon, hindi mo maipasok ng maganda yung mga bakal para na yung nakapasok doon sa ating bakal sa biga. Yan po ang technique dyan, mga kahardot. Tuloy po tayo sa ating panonood. Mga makaharap, nandito ulit tayo sa ating ginagawa. Ipakikita ko ngayon ang action dito sa slab, kung ano ang meron ngayon dito, guys. Tingnan ninyo, ayan ang ating slab. Ang steel fixer is ongoing, nagtatrabaho. Ayan ang steel fixer, naglalagay na ng top bars. At ito naman ang ating electrician, naglalagay na ng pipe nila. Ayan, napakaraming pipe nito, guys. Tingnan ninyo, ayan ang pipe. Ito nga guys, kung mapapansin ninyo, ang ating mga tao dito ay abalang-abala sa paglalagay ng electrical pipe. Ayan po, nilalagyan po nila ng piping yan para sa wiring. At napakarami po talagang pipe nito tatakbo. Ito po ay mga computer lines. Yan po, diba? Puro po electrician yan gumagawa na ngayon, dahil yung bakal natin almost napipinis na, may pakunti-kunti na lang silang pinakabityan, kaya sumabay na rin ang ating mga electrician sa steel fixer. At the same time, meron din po tayong naglilinis yan, mga kahardot. Ayan guys, ang ating electrician ay sinisikot nilang makumpleto ang kanilang trabaho, dahil once na may nakalimutan dyan, tsak, mahihirapan silang maghanap kung saan at kung bakit nakalimutan nilang kabit. Kaya kailangan siya sa ating mabuti, dahil sa dami ng pipe na nilubog dyan. Ang bali, ang mga electrician natin ay tuloy pa rin sa mga pagkukumpleto ng tama. Nga mga rod, kung makikita ninyo ang itong ating ginagawa ngayon dito sa ating slab. And guys, at paspasan, talagang sinisigurado ng ating mga tao na ang kanilang item ay nakakabit. Tingnan nyo guys, ito ang aksyon. More moments later. At yun nga mga kaharot, bumalik tayo dito sa ating slab, at ito na ang nangyari dito sa atin. Halos natapusan nila ang bakal, at ang ating electrical naman ang maraming trabaho, at siyempre ang ating paglilinis. Ayan guys, tingnan ninyo. Ayan ang at ito nga mga kaharot, tingnan naman ang ating electrical pipe na yan, napakaraming naka-embedded dyan.
Dahil ito po ay administration building, kaya napakaraming wirings ang malalagay dito tulad ng mga computer at ilaw. Yan, sama-sama na po dyan. Kaya napakaraming pipe na pumasok dito sa ating slab. Anyway, nakasama po sa design niya na meron pong mga pipe na papasok dyan. Ayan, at may mga malimit dito dahil mga extra bar natin. At siyempre, yung paglilinis, kailangan po natin tanggalin yung mga duming yan. Dahil pag hindi tinanggal yan, pagka nabuhusan, kitang-kita po yan. Yan po ang pag-umpisa ng ating ampaw. At napakasama may ampaw tayo. At kailangan dapat maayos ang paglilinis. Ayan. Ito, nakaready na rin yung mga blackout nila. May cover na yung mga pipe. Ayan. Dito sa side na ito, kung makikita ninyo ang ating stem fixer, ilalagyan po natin ng X-support yung mga pipe na yan, katulad ng ginagawa ng stem fixer ito. Maglalagay po siya ng mga diagonal bars yan sa may puno. Lahat ng pipe po kailangan lagyan ng diagonal bars kasi yan po ay supported yan. Kaya yan po ay advisable. Hindi po tayo pwedeng hindi humindi dyan dahil yan ay suporta sa pipe. Yan po at guys, kung makikita nyo yan, nalagyan na yan, parang nakaiwarang pero okay na yan. Ang mahalaga, nailagay nila yung diagonal X-bar dyan mga kahardot. Ayan, dito naman sa ito malimit ang bakal dito dahil nga simple may drop din. May drop slab tayo dyan. Yan guys, nakita nyo at nagmamagnet itong ating mga tao dito. Minamagnet yung mga tie bar. Ayan. See? Tuloy lang po tayo sa ating panood mga kahapon. Dito po sa ating slab preparation para sa roof first floor. Ayan. At yan po sa araw ng isang araw ay atin pong bukusan na maraming salamat po sa inyong panonood mga kahardot. At yan, welcome uli at hanggang dito na lamang. At kung may comment, bye bye.